Makalagang maintindihan ang panganib na dulot ng kagat o kalmot ng hayop. May mga pagkakataon kasing binabaliwala lang ito at tila hindi alintana ang posibilidad ng sakit na rabies. Babala ng mga eksperto, dapat itong maagapan bago pa lumabas ang mga sintomas dahil pag nangyari ito, huli na ang lahat. Panoorin ang ulat ni Dano Tingkungko. Ang mamatay sa rabies ang isa marahil sa pinakamasahol na paraan ng pagkamatay. Hindi lamang para sa pasyente kundi para na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakukuha ang rabies virus sa laway ng isang infected na hayop gaya ng aso at pusa na nangagat, nangalmot o nagkakontak sa mata, bibig o sugat. Ang pinupuntirya nito ang nervous system ng isang tao. Ayon sa mga eksperto, maaaring tumagal ang incubation period ng 1 hanggang 3 buwan. Pero may pagkakataong inaabot hanggang 16 na taon bago lumabas sa mga sintomas ng rabies. Kung gaano kalakas yung virus na naka-infect sa isang pasyente. Number 2, kung yung immune system ng pasyente ay mahina, syempre mas mabilis mag-develop ng rabies. Number 3, kung gaano kalapit sa utak at sa spinal cord. Mas malapit sa utak at sa spinal cord, mas mabilis mag-develop ng signs and symptoms of rabies. At number 4, kung gaano kalalim yung sugat. Bago mangyari ito, kailangan makapagpabakuna na ang nakagat. Dahil kapag umabot na ang virus sa utak, unang lumalabas na sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo at panghihina. Ang mas malalang sintomas, pagkatuliro, pagdedeliryo, paglalaway at hydrophobia o takot sa tubig at aerophobia o takot sa hangin. Na-hijack ng virus yung utak, nagiging disorganized yung responses ng katawan. Dapat kasi, para mabuhay ang isang tao, dapat sabay-sabay. May organization ang paghinga, ang pagtibok ng puso, diba? Yung pag-travel ng signals from the brain to the different organs of the body, dapat yan coordinated. Yun yung naaapektuhan ng rabies virus. Ayon sa World Health Organization, oras na umabot na sa central nervous system ang virus, fatal o nakamamatay ang rabies sa 100% of cases. Kapag ang virus ay nakaabot na sa spinal cord at nakaabot na yan sa utak, papasok na yung pasyente sa prodromal phase at eventually magiging restless at comatose ang pasyente. Kapag pumasok na yung pasyente sa prodromal, comatose phase, wala na tayong magagawa. Kung hindi agad makakapagpabakuna sa kung anumang dahilan, mainam na hugasan ng sugat. Ang una mo talagang dapat gawin ay hugasan yung sugat. Wound washing with soap and water, running water, sabon, for at least 10 to 15 minutes. Up to 20% ng mga kaso ng rabies ay may iwasan sa pamamagitan lamang ng pagwawash ng sugat with soap and water. Isa sa mahalagang determinant kung bakit umiikli ang incubation period ay dahil sa dami ng virus na pumasok sa katawan during the bite. So, kung yan ay babawasan natin sa pamamagitan ng paghuhugas using soap and water, malaking maitutulong nito. Paalala rin ng mga eksperto, hindi dapat pinapatay ang kumagat na hayop, lalo't mahalagang maobserbahan ito sa loob ng 14 na araw. Kadalasang misconception ng mga tao na kahit anong hayop, basta nakakagat ng tao, automatic na magde-develop yan ng rabies. Hindi po ganon. Ang isang hayop ay makakapag-transmit lang ng rabies sa taong kinagat niya kung siya ay may rabies na in the first place. So during that observation period, mahalaga po na alagaan pa rin yung hayop. Dapat, kung kailangan nila ng food and water, we still provide them with food and water. Nga lang, kailangan pong i-secure natin kung saan sila ilalagay. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.